Ang mahirap lang ho kasi talaga yung demand letter na galing, yung demand letteran nitong mga abusadong online lending apps na to. No, eh, madali nyo naman hong malalaan nyo kung ano, peke o hindi eh. May nagtanong sa akin, Boss Rai, good PM po. Ask ko lang po, ano po ba dapat kong gawin? Napadalhan ako ng demand letter sa house. Totoo po ba na makakasuhan ako kapag hindi ko pa binayaran ng utang ko? Hanggang kailan po ang effectivity ng first demand letter na binigay? Salamat po sa pagpansin sa message ko. God bless po. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa inyong pagpapadala. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin itong inyong katanungan, no? Sabi niyo ho, napadalhan kayo ng demand letter sa inyong bahay, no? At tinatanong niyo kung ano ho yung inyong gagawin. Well, lang una niyo hong gagawin when in doubt, no? Kasi ho, para malaman niyo yung authenticity ng demand letter, no? Dapat ang gawin niyo ho is kumonsulta ho kayo sa abogado, no? Kung wala ho kayong extra, no, at meron nagtatrabaho naman kayo at meron kayong corporate lawyer, baka pwede kayong makisuyo, no, na manghihingi lang kayo ng ng opinion, no? Kung wala naman ho kayo, meron naman ho tayong mga notary public. So tanong ho kayo doon. Kung ano pa rin, punta ho kayo sa PAW. No, matutulungan ho nila kayo, no. Sila ho ang nakakaintindi diyan, mga abogado. Yan ho ang forte ho nila, no. Tapos kung ano talaga, makipag-ugnayan kayo dun sa lending financing or bangko, no, na nagpadala ho sa inyo nung demand letter, no. Tapos tanungin niyo kung ano ho yung po pwede niyong gawin para mabayaran nyo yung inyong nahiram. Kasi dinidemand na ho, kasi kaya nga ho nagbigay ng demand letter last resort na ho yan, no? Yan ho yung huling stage, no, bago ho yan magsampa ng kaso sa small claims court, no? Kasi requirement to ang demand letter Okay? So kaya ho pagtuunan niyo ho ng pansin yan, no? Pagka nakatanggap po kayo ng ganyan, makipag-ugnayan kayo sa dun sa nahiraman po ninyo, no? Ngayon, ang ano kasi yan, may pagkakaiba ho kasi yan dun sa mga legitimate na lending financing at bangko at dun sa mga abusadong online lending apps. Kasi itong mga abusadong online lending apps, mahilig ho yan, magpapadala ng demand letter. Saan kayo nakakita demand letter, araw-araw pinapadala? Di ho ba? Tsaka ho, ang laman ng demand letter nila, lahat ho ng batas nandoon. Di ba? Hindi ho ganun ang demand letter. Ang demand letter ho, kaya nga demand letter dinidemand na nung nahiraman po ninyo, nabayaran nyo yung inyong nahiram sa kanila. No, dun sa specific time frame na ibinigay sa inyo. Yun ho ang nilalaman ho ng demand letter, no? Ang nilalaman ho niya, no, yung kung sino ho ipadadalan, address ng padadalan, tsaka contact details ng padadalan. Kung sino yung nagpadala, contact details ng nagpapadala, address ng nagpapadala. Tapos yung body of letter nga po, kung yung nilalaman ng letter na yun is siguro a brief history of yung loan, yung kailan siya na-disburse, magkano yung penalty, kung ano-ano pa. Tapos, kumbaga, binibigyan kayo hanggang kailan para mabayaran po ninyo. Pwede din ilagay doon na may mga payment options silang ino-offer, no? Tapos ilalagay yung contact details nila, tapos pipirmahan ho yun, no? Ang nakapirma po dyan, no, kung tao sa tao yan, yung nagpautang po pwede yun, no? Kung yan, organisasyon, po pwede yan yung mga managers nila or department heads, kung ano man yung may hawak. Pero pinakamatibay is yung lawyer definitely. Okay, yun ho ang nilalaman dapat ng demand letter. Hindi yung kagaya no sa mga abusadong online lending apps, kung ano-anong batas ho nakalagay. Tsaka araw-araw nagpapadala ng demand letter. Hindi ho ganun yun. No, nawawalan ho ng visa ang demand letter pag araw-araw. Tsaka hindi ho tama yun No? Tapos may tanong ho kayo rito, no? Kung totoo ba na makakasuhan ako kapag hindi ko pa binayaran ang utang ko. Okay.
Kagaya yung sinabi ko sa inyo, last resort ho yan ng mga lending financing at bangko. No? Yan, ano yan, in preparation yan dun sa gagawin nilang last step, which is filing of case sa small claims court. Okay po? Kaya kung pagka nakaano kayo dyan, nakatanggap kayo niyan, sabi ko nga ho sa inyo kanina, pagtuunan nyo ho ng pansin. No? Kagaya sinabi ulit kanina, when in doubt, kumonsulta sa abogado, tapos makipag-coordinate kayo dun sa sa nahiraman po ninyo. Okay po? Tapos, tinatanong nyo rin ho dito kung hanggang kailan yung effectivity ng first demand letter na binigay. Actually, wala naman ho kasing malinaw na pamantayan kung may effectivity ba yan o kung hanggang kailan ng wala hong ganun kasi, no? At saka actually wala rin naman hong yan kung ilang demand letter na ipapadala sa inyo no? Kasi sa small claims court naman kahit isa lang pwede na no? As long as na-receive ho ng kliyente yung yung demand letter yun ho ang importante, di po ba? Kasi hindi po pwedeng hindi ho na-receive ng kliyente. No, kasi paano mabibigyan ng chance yung kliyente na matugunan or mabayaran yung kanyang nahiram kung hindi niya na-receive? Di ba? Kasi hindi ho masasabi na nagbigay ng ng effort, no? Kasi ang nga ho sa batas natin, bago ho yan magsampa ng kaso sa small claims court, no? Kailangan na exhaust muna lahat yung effort na masingil. No? Kasi pag hindi ho ginawa na ma-exhaust lahat yung effort para masingil, nagpass dyan, didemanda na kagad. Dadami ng kaso sa small claims. Patatabunan ho lalo. Kaya nga ho, pinadali na Supreme Court natin yung batas para sa small claims court. Pagka yung sa may utang ka. Di ba? Kaya nga ho pinabilis Tapos, mag-pass due lang yan, magpapail ka. Hindi ho ganun. No? Kaya nga ho, sa kanila, kailangan i-exhaust nyo muna ho yung effort nung lending, financing at bangko ng paniningil bago ho isang magsampa ng kasong small claims. Ganun ho dapat. No? Kaya ho, yung pagpapatunay doon is yung demand letter. No? Ngayon po, baka mamaya may magtanong ho kasi dyan, paano kung ayoko i-receive? Wala naman ng problema ron. No? Kasi ang pwedeng gawin po dyan ng mga lending, financing at bangko is gumawa ho ng affidavit of service. Okay, yung paglalahad ho, no, ng kung ano yung ginawa nila para maibigay ho sa yung demand letter. Kasi may mga tao ho talagang nagre-refuse mag-accept ng demand letter. No? Ang pwede lang naman hong gawin doon ng maniningil, no, is ilapag doon sa kuwari, inaabot ho sa kanya, ayaw i-receive. Di ba? Ilapag ho doon. Tapos pupunta ho yan sa sa notary public, papanotaryo yan ng papagawa ng affidavit of service. No, yun ho ang attachment dun sa demand letter, no? Kailangan ho muna, kumbaga, masunod muna yung kung ano yung nakasado sa demand letter. For example, binibigyan ng 30 days para mabayaran. So antayin ho yun. Pagka hindi ho tumugon, pwede na ho sila magsampa ng kaso as long as kompleto po yung documentation nila. Kasi i-check naman ho sa small claims court yun No, tsaka may mga kailangan hong i-fill out sa sa small claims court. No, bukod ho dun sa pagpapatunay na may utang at pagpapatunay na na-exhaust na po yung yung effort sa paniningil. Okay? So, yung gawin po niyo. Akala ko meron pa Pasensya na kayo. So, at pagtuunan niyo ho ng pansin, no? Kasi ito pa ho pala, dadagdag ko, no? Kasi, ang pagpapadala po ng demand letter, pwede na ho sa email, no? Kasi may nakausap, meron hong sa akin, nagtanong, kung legal daw ho yung pagpapadala ng demand letter through email. Opo, legal na po yan kasi may e-commerce law tayo. Okay? Tapos kasi ang traditional way po ng pagpapadala ng demand letter is yung harapan po, field, iaabot po, no? May receiving copy. Isa ho yun. Tapos yung snail mail, ibig sabihin yun, yung through post po, no? May return card kasi yun. No, pag hindi ho na hindi nakita or anuman, kasi kailangan receivein yun Okay? Para ang pagpapatunay ho yun na na-receive is yung return card.
Okay? Tapos yung isa pa po is yung mga private courier. Okay? Ang pagpapatunay naman ho na na-receive doon is yung certificate. Nag-i-issue sila ng certificate. Okay? Nagbibigay din ho sila ng report kung unlocated o whatever. No, ganun ho yung pamamaraan po ng pagpapadala ng demand letter sa inyo. Ngayon no, pagka naka-receive kayo ng demand letter, huwag niyo baliwalain at unang-una huwag niyo katakutan. No, kasi ho, actually binibigyan pa kayo ng pagkakataon nung lending financing at bangko, no, na mabayaran niyo yung nahiram niyo sa kanila. No, hindi ho kayo tinatakot noon pagka legitimate na demand letter ho No, iba ho kasi yung demand letter nitong mga bugok na online lending apps na to mga abusado No? Saan kayo nakakita ng demand letter araw-araw pinadadala through email. No? Tapos kung ano-anong batasan nakalagay, di ba? Hindi ho ganoon ang demand letter, no? So yun pagtuunan niyo ho ng pansin at wag ho kayong matakot, no? Kasi pag natakot ho kayo sa demand letter, lalo kayong hindi makakabayad niya kasi ninervyusin kayo na ninervyusin. No, basahin niyo ho muna. No, check niyo ho yung legitimacy. Tapos kontakin niyo ho yung nahiraman po ninyo, no? Ang mahirap lang ho kasi talaga yung demand letter na galing yung demand letteran nitong mga abusadong online lending apps na to. No, madali niyo naman hong malalaan niyo kung peke o hindi kung legitimate or hindi pagka ho ang demand letter kung ano-anong batas ang nakalagay at pananakot, hindi ho demand letter yun. Tsaka kung araw-araw ho kayo nakaka-receive, hindi ho demand letter yun. No? Tsaka kung nagdududa ho kayo, yun nga, i-consulta niyo ho sa mga abogado. Sila ho nakakaalam niyan. No, yan ho ang kanilang forte, no? Para kahit pa paano matapos na ho yung inyong isipin, no? Kung yan ho sa online sa lending financing at bangko, no? Ngayon, kung yan ho sa mga abusadong online lending apps, tignan ho natin kung totoo ho yung or legitimate yung pinadala nilang demand letter. Kasi baka mamaya pananakot lang yan. Di ba? Kasi tingnan niyo bakit ho sila magpapadala ng demand letter na sila ho itong unang lumabag. May 5 ho silang batas na nilabag. Di ho ba? Yung Consumer Act of the Philippines. Tapos yung ating Privacy Act, yung the Truth in Lending Act, yung Ceiling on Interest Rate, tsaka yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. 5 ho yun. Di ho ba? Sa tingin nyo, magsasampa ng kaso sa korte ang mga yan? Mababaliktad ho sila. Hindi nga ho makatutong sa harapan ng bahay nyo. Hindi makakatok, di ho ba? Yun ang pinagkaiba nila dun sa mga traditional lending financing at bangko. Okay, ganito po yan pala Kasi, napapansin ko ho na pati yung mga lending, financing at bangko na may mga online presence, hindi nababayaran. May mga tumatawag ho kasi sa akin na mga dati ko hong nakasama na ngayon mga manager na po. Sabi nga sa akin, pare, naman, ayusin mo naman yung yung content mo. Sabi ko, maayos naman Wala naman kako ko tinuturong hindi tama Diba? Siguro na misinterpret lang po, no? Lilinawin ko, kasi kagaya sinabi ko, meron ho tayong mga 140 na online lending platforms. Okay? Ano ho 'yan? Ang tawag sa kanila ay saglit po checkin natin para baka mamaya kasi magkamali ho ako recorded online lending platforms. 140 po 'yan. Okay? Yung iba po dyan is online lending apps, na gumagamit ng applications. Okay. At ito naman pong iba, ang ginagamit po niyan is web. Web-based yan mga yan, website ho. Ibig sabihin, nag-advertise sila using the website nila, at nagpa-process sila ng loan using yung website nila. Iba po sila, sa application base. Iba po ang web-based, application base. Huwag ho kayong malilito. Pagka hindi naman ho kayo inabuso, for example, hindi naman kayo hinaras, bayaran niyo ng maayos.
Huwag niyo ho i-typecast lahat na lahat na lang ho ng ano na nagpapautang online online lending apps, hindi po, no? Ibang-iba ho, napakalayo ho ng mga diskarte nitong mga abusadong online lending apps na to, no? Lalo na yung mga na-revoke ang lisensya, iba ho ang diskartehan yung mga yan. Yan ho, hindi sinusunod yung 5 batas or memorandum. Okay? Hindi ho nila ginagawa yun. Samantalang ho itong mga anong tawag nga ulit, recorded online lending platforms, no, na web-based, no, sinusunod ho nila yon, no, yung 5 memorandum or batas na yon. Ano po, sana po wag niyong lahatin na pagka nakita niyo nagpapautang online, hindi niyo babayaran or kumbaga ang tingin niyo o perception po ninyo is nanghaharas. Hindi ho. No, hindi ho ganun. No, wag niyo hong gayahin yung ginagawa ng mga farmers. No, yun ho kasi masakit doon sa mga ola farmers eh. No? Andun na ho ako no na siguro ho yung iba doon is yung mga naabuso ng mga online lending apps, no, ng mga abusado para makaganti, nagiging ola farmer sila. Wag niyo hong gawin 'yun, no? Kasi kayo lang din ho masisira dahil nga ho nakikita ho yung kanilang record, no, dun sa mga repository na 'yon, ng mga yung sa NFIS, CIC, tsaka sa CMAP. Makikita at makikita ho talaga pag no. Kaya huwag niyo hong kumbaga, huwag niyo hong gayahin yung mga ola farmers, no? Ibahin niyo po yung mga web-based sa app-based. Kasi sa app-based, mananakawan talaga kayo ng tali dyan. Yung web-based hindi ho kayo mananakawan yan. Kasi wala ho silang access dun sa sa phone nyo eh. Web-based nga po eh. Iba ho kasi yung app-based. Yung app-based ho kasi dina-download. Yung web browser ho, hindi. Browser lang ho siya. Nandun siya sa internet. So, hindi kayo mananakawan ng detalye. Kung ano ho ibigay nyo information, tsaka dokumento, yun na ho yun. Sana ho maintindihan nyo na magkaiba po ang web-based sa app-based. Okay po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.